Hi Virgo, welcome to Amihan Tarot. This is a general reading, so pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So just take what resonates for you. At remember, ito ay energies from the universe for this week, July 6 to July 12. So kunin mo lang ang para sa'yo at ito po ay gabay lamang at may free will ka na sa iyo ang desisyon. So now, let's start. Para sa mga napadaan dito sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, at kung magugustuhan nyo ang aking reading, paki-like na lang po, paki-share, at kung gusto nyo rin po mag-comment, feel free para mag-comment. So, universe, ano ang paparating na message para kay Virgo this week? So, Virgo, ito yung overall energy, the Hermit. Ikaw to, si the Hermit is Virgo. Ang yung challenge, 7 of Wands, sorry. Ang hidden energy, the Queen of Pentacles. Past, ang yung past ay 8 of Pentacles. Present, King of Cups. In the future, 5 of Cups. Ang outcome is 2 of Wands. At ang advice is 5 of Swords. Okay. Virgo. Sabi ko nga, Virgo, the Hermit is also Virgo. Yan din ang energy mo. So ngayon, ang energy mo is very Virgo talaga. Kailangan mo raw mapag-isa at mag-isip ng mabuti. Kasi nakikita ko in the future, merong 5 of Pentacles. May panlolokong mangyayari. I hope, kasi ito ay gabay lamang at para magabayan ka, kailangan mo talaga makita kung ano man clarification na gagawin ni universe sa'yo. Kasi this is also regarding help. Pero ang nakikita ko rito is, kasi may 5 of Swords eh. Tapos may 7 of Wands, which is kailangan mo ng depensahan yung sarili mo. Later, let's clarify. So, kailangan mo raw mag-isip, manahimik, pagnilay-nilayin kung anong dapat pagnilayin. Ano man to, sitwasyon, o relationship, mapa-romantic, mapa-marriage, or kaibigan, o taong malalapit sa'yo. Kailangan mo raw ng malalim na pag-iisip para makapag-desisyon at magkaroon ng liwanag. And then, ang challenge mo is 7 of Wands. Hirap kang ipagtanggol ang sarili mo sa linggong ito. Dahil sa nakikita ko rito, maraming toxicity sa paligid mo. Maaaring inggit o maaaring may mga tao lang talaga na ayaw magpatalo. Meron ganun, di ba? So, let's clarify mamaya. And then, ang hidden energy mo is Queen of Pentacles. Still, kahit na ganito ang mangyayari o nangyayari at the present moment, ikaw pa rin si Queen of Pentacles. Ito is, ano din to your energy also. Pwede kang Virgo, Capricorn, and Taurus, mga earth sign. Yan ang energy nyo. Ikaw pa rin si mapagbigay, mapagmahal, umiintindi. Yan ang energy mo. Kahit na maraming naninira o nang tatraidor sa'yo, ando doon ka pa rin sa mapagbigay, naiintindihan mo pa rin, o pilit mo pa rin iniintindi. Okay. In the past, 8 of Pentacles. Ikaw yung taong masipag eh. Kung may gusto kang gawin, ginagawa mo yan ng dahan-dahan, may pagpaplano, at kahit pagod ka na, tinutuloy mo pa rin. Either busy ka sa ibang bagay, family, o sa personal mo, na isisingit mo pa rin kung ano itong project o minamaster mong kaalaman, whether skill, talent. Pag ikaw nag-focus, very Virgo nga eh, nandudun ka lang. Masipag ka, very hardworking person. Yan ang mga Virgo. Halos lahat mga very Virgo ang energy. And then, ang present energy is King of Cups. Maaaring ikaw to na mataba ang puso, mapagbigay, o merong tao na kahit na marami mang nakapaligid na problema, ay may tao pa rin nandiyan dyan at nagsusupport sa'yo, na laging nagbibigay ng magandang energy sa'yo. Sumusuporta sa'yo, financially, emotionally. Pwedeng asawa mo to, kung ikaw ay may asawa na. O pwedeng kapatid mo, o kung may anak ka na, andyan dyan sila lagi sa'yo.
And then in the future, 5 of Pentacles. Ito yung mga tao o sitwasyon na matapos mong tulungan, iiwanan ka na. Kasi may nakuha na eh. Hindi na magbabayad. O wala nang kailangan, kaya tsupi ka na. Okay, later i-clarify natin. And then, ang iyong outcome, 2 of Wands. 2 of Wands, may gusto kang gawin. Hindi ko alam kung ano man to, relationship o partnership. Pero may gusto kang gawin. Malapit mo nang gawin talaga. Isang na lang hahakbang ka na. Pupunta ka na dun. And then, ang iyong advice is 5 of Swords. Conflict. Conflict ng mga taong walang magawang maganda sa mundo. Okay, let's clarify, Virgo. So, Virgo, tapang-tapangan mo ang iyong loob. Kasi nakikita ko sa linggong to, July 6 to July 12, medyo pinanghihina na. Mercury retrograde. Pinanghihinaan ka ng loob. Okay, the Hermit, clarify natin. Ace of Wands. Okay. Kung ano man daw itong iniisip mo is regarding sa gusto mo mangyari. Kung ano yung tama, kung ano yung magpapasaya sa'yo, kung ano yung passion mo, yun yung gagawin mo at yun yung energy mo ngayon. Pero pinag-iisip ka ng universe na okay, pagka nag-isip ka at nagkaroon ka ng clarity sa sarili mo at nakita mo naman na may magandang mangyayari sa'yo, yun yung gagawin mo. At ang energy mo ngayon is, yes, mag-iisip ka, pero ang focus mo is kung ano yung magpapasaya sa'yo this week. Let's say, pupunta ka ng salon. Oo, gusto mo manahimik, pero at the same time, gusto mo i-nurture ang sarili mo. Magpapaganda ka. Para iwas sa mga yung mga stress na nangyayari sa iyo at this week, ditong week na to, at this moment. In this week. So, doon yung focus mo. Yes, tahimik ka lang, pero kung ano yung magpapasaya sa iyo, yun yung ginagawa mo. So, naglilibang ka, kumakain ka ng gusto mong masarap na pagkain. So, maganda yung energy mo ngayon. Nina-nurture mo pa rin kung ano yung dapat mong yun sa sarili mo. Nang tahimik. Okay, clarify naman natin ang 7 of Wands. Clarify, oh my God, 7 of Swords. Okay, ang iyong energy is hirap ka talagang ipagtanggol o yun yung sarili mo. Yeah, idepensa. Kasi may mga dito may mga taong hindi totoo sa'yo. Kaya mag-ingat ka talaga ngayon, Virgo. Maraming sneaky energy na bumabalot sa'yo. Na akala mo mga totoong tao to, pero hindi. At nakatingin siya kay Queen of Pentacles, Si Queen of Pentacles is, yun nga, mapagbigay, nag-iintindi, nagpo-provide ng mga dapat i-provide. So, baka maaari itong mga nakapaligid sa'yo is mga kapatid mo o mga kamag-anak mo na pag nakikita kang meron, lahat nakatingin, pero pag natulungan mo na, iiwanan ka rin naman. So, mag-ingat mag-ingat talaga sa mga ganyang energy. Kaya, medyo hirap kang kontrolin ng mga bagay-bagay at depensa ng sarili mo. Okay, ang Queen of Pentacles is clarified by 7 of Pentacles. Yeah, andun pa rin yung patience mo. Pinagpapasensyahan mo pa rin kung sino tong mga taong laging sumasagabal sa buhay mo. Nabigyan mo at hindi pa rin hindi marunong tumayo sa sariling paa. Lahat umaasa. Ikaw naman, nagpo-provide, nagsusumikap, at pinagpapasensyahan mo kung sino man to, bagay man, sitwasyon man, o tao man. Nagtitiis ka pa rin. Doon ka pa rin sa energy na yun. Kung ako sa'yo, medyo kontrolin mo din. Hindi tama kasi may mga taong, pag nakikita ganyan ng energy mo, bigay ka na bigay, nagtitake advantage. Kumbaga ang emosyon nila mukha lang hingi hindi yan nakukonsensya pagkatapos humingi, pera ka na, tapos pag kailangan ka uli, andyan na naman. Okay, clarify natin yung 8 of Pentacles, 3 of Wands.
success. Alam mo, ikaw kasi yung taong masipag. Ngayon, dahil sa masipag ka, nag-gain ka, nagkakaroon ka ng rewards. Kung ano man yung pinaghihirapan mo, nagkakaroon ng bunga. So, syempre, ang mga tao, pag nakikitang umaasenso ka, nandiyan dyan lagi. Pero minsan nag-iisip ka na rin. Ano ka na rin naiisip mo na o nare-realize mo na rin yung pagkapagod, pag-iintindi. Kaya nga makikita mo to, si Three of Wands. Yes, ito is success o kaya expansion na card, na energy. But at the same time, sa nakikita ko rito sa'yo is nag-iisip ka na rin kung tama ba na lagi mong tutulungan tong mga taong to, lagi mo bang iintindihin, kasi nakakapagod na rin at kumakapit ka. Nandun yung kumakapit ka na, Lord, bakit po ganito tong mga taong to? Wala na ba itong ibang aasahan, kundi iba? Wala nang ginawa, kundi manghingi. Yun na nakikita ko rito kasi Pentacles eh. Pag nag-uusapan dito is Pentacles. At Pentacles, Five of Pentacles, ito yung mga hingi ng tulong in the future, hihingi pa rin ito. Okay, King of Cups, clarify natin yan. Nine of Cups, yeah. Ikaw yung ikaw yung may wish fulfillment. In the present moment, ito yung energy mo. Or energy ng iyong partner. Ganun ka din, mapagmahal ka eh. Pero itong taong to, na sinasabi ko nga, maaaring asawa mo, o mga malalapit mong kapamilya, like anak mo o kapatid mo. Kasi hindi naman to lahat talagang mga kapamilya mo na na mga immediate family mo, no. Maaaring mga pinsan, kamag-anak, o let's say may mga kapatid din. Pero ito kasi nakikita ko sa'yo, ito yung mga immediate family mo na maaaring asawa mo o anak mo, na lagi nandiyan at may kakayanan magbigay talaga dahil Nine of Cups is a wish fulfillment. Kung ano mang itong taong to, meron talaga siyang ibibigay sa'yo. Oo, a good provider. Kayang-kaya niya magbigay. At masaya ang ano mo sa taong to, ang relasyon mo kung sino man ito. Kaya nga sabi ko, asawa mo sigurado to. O partner, romantic partner. Okay, i-clarify natin. At bukod sa meron ka rin, meron din siya na ibibigay. Kaya maluwag ka sa buhay. Kaya ang daming sumisingit na mga umaaligid na taong mga palahingi, palaasa. Clarify natin itong si Five of Cups. Okay, King of Swords. Alam mo, Virgo, in the future, nakikita ko rito, may mga taong hihingi. Oo. At kilala mo na to kung sino mga to. Pero ikaw na si King of Swords. Remember, walang gender to ha. Kahit king pa yan, pwedeng babae, lalaki na Virgo. Magiging mas matalino ka na at kilala mo itong mga to. Pero in the future, mas matalino ka na. Mas alam mo na kung anong gagawin mo sa kanila. Alam mo na rin na binibs ka at kaya nga sabi ko sa'yo nag-iisip ka na rito dati pa. In the future, kung sino man tong mga to, at alam mo na sinasamantala ka na, ando doon na yung pag-iisip mo, ikakat mo na kung sino yung mga yan. Hindi lang sila. Yung sitwasyon mo sa kanila, ikakat mo na, pati yung pagbibigay mo, pagsusuporta mo sa kanila, ikakat mo na yan. So, tama lang. Kasi hindi tama na, hindi mo sila tinutulungan mag-grow. Tinutulungan mo silang mas umasa pa. At hindi na mag-provide para sa sarili nila. Na tumayo sa sarili nilang paa. So yes, natuto ka na. Alam mo na talagang binibs ka na lang at sinasamantala ka na. At maganda, natuto ka na. Natuto ka na, Virgo. Okay, Two of Wands. Clarified by Four of Swords, yes. Ito na yung time na sinasabi ni Universe na mag-isip ka, humakbang ka kung ano man yung gagawin mo, ipagpatuloy mo kung ano man yung decision mo, which is ito, in the future, ikakat mo yung mga tao, gagawin mo yan. At nang dahil doon, magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi this is resting, healing. Na iisipin mo na ito palang mga taong to na hindi na healthy sa energy mo, marirealize mo na parang
O ang sarap pala ng pakiramdam na pag tinanggal mo pala itong mga to at hinayaan mo, magkakaroon ka ng peace of mind na napakasarap sa pakiramdam. At yun yung dati mo pang matagal mo nang hinihintay na gawin o pinag-iisipan at gagawin mo na siya. At nakaganda dahil magkakaroon ka na ng katahimikan na magpaparelax sa isip mo at sa'yo. At syempre, makakatulong din kung sino man itong tumutulong sa'yo kasi kahit ikaw yung tumutulong, nanggagaling pa rin sa kanya kung sino man to, asawa man to. Pati siya, magkakaroon na rin ng peace of mind. Kasi nakikita niya na magiging relax ka na, kalmado ka na eh. Kasi alam ko itong taon to is mahalaga siya sa'yo at mahalaga ka rin sa kanya. Okay, 5 of Swords. Clarify natin. Yung advice, Ace of Swords. Yes, Ace of Swords is very, prangkahan. Diretsahan kung magsalita. Kumbaga, kung ano yung totoo, sasabihin mo. Hindi na tama ang ginagawa nyo, ikakat mo na. Ngayon, kung sino man itong nag-cause ng conflict sa'yo, sitwasyon man, tao man, kaibigan, malalapit sa'yo, magiging prangka ka sa kanila. Buong tapang mong sasabihin na enough is enough. At yan ang advice sa'yo ng universe. Gawin mo kung ano ang tama. At ang tama ay ikat mo tong mga taong to, ipamukha mo sa kanila na hindi tama ang ginagawa nila. At yun, magkakaroon ka ng clarity. Hindi lang sa sarili mo. Pati itong mga taong to, magugulat sila. Na dati, oo, mapagbigay ka. Iniintindi mo sila. Pero ultimo sila masyashock dahil hindi na ikaw yung dating Virgo na laging nakasuporta at nakaalali sa kanila. So now, ano po ang last message ni Universe para kay Virgo? So Virgo ngayon, matututo ka na lalo na in the future. At yun din ang advice ni Universe sa'yo. Gawin mo yung tama para hindi ka ma-take advantage sa mga taong mapagsamantala. So now, ang message, okay, Universe, clearing debts. Kasi di ba utang? Utang, kung sino man itong may utang, hindi ikaw to, yung mga nakapaligid sa'yo. Pero ang sinasabi ng universe, not really necessary na, ang nakikita ko dito, hindi utang eh. I-clear mo rin itong mga taong to. So, your self-care involves removing the heavy burden, of financial and emotional debts from your life. That's why sabi ko nga eh, hindi lang basta utang to na kaperahan. Debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations. I-clear mo raw yung mga present obligations mo sa mga taong hindi mo naman dapat bigyan ng obligasyon. And avoid future ones as well. So Virgo, yan ang iyong message from universe. So I hope nagbigay ng magandang advice, nakapagbigay ako ng magandang advice, at si universe nakapagbigay din ng magandang message para sa'yo. At kung nagustuhan mo ang aking reading, salamat, at sa susunod na pagkikita, I hope na magustuhan mo uli ang mga susunod ko pang reading. So Virgo, maraming salamat. See you next time. Bye!